Naging mapusok ang halik na pinagsaluhan naming dalawa ni Elias. Ramdam ko sa kanyang kilos ang matinding pananabik. Nag-uumpisa na ding maglumikot ang kanyang palad sa buo kong katawan. Ah, Elias, mahinang anas ko. Nagdedeliryo na kaagad ang pakikramdam ko. Sobrang init ng nararamdaman ko umpisa pa lang. Biglang dagsa ng matinding pagnanasa sa buo kong katawan. Lalo na nang makarating ang kanyang palad sa aking dibdib para akong nawala sa huwesyo sa kakaibang sensasyong aking nararamdaman. Mas lalong naging mainit ang halik na pinagsaluhan naming dalawa. Sure ka na ba dito, sweetheart? Mahinang bulong sa akin ni Elias nang pakawalan niya ang labi ko. Nakangiti akong tumango. Yes, sure na ako. I-advance na natin ang honeymoon natin, nakangiti kong sambit. Matiim niya akong tinitigan sa mga mata bago niya ulit inangkin ang labi ko. Muli naming pinagsaluhan ang mainit na halikan. Pareho kaming sabik sa isa't isa, kaya ilang saglit lang naramdaman ko na lang ang pagkatangal ng suot kong nighties sa aking katawan. Tuluyan na iyong nahubad ng ekspertong kamay ni Elias. Bumaba na din ang halik niya patungo sa aking lieg pababa sa aking dibdib. Kaagad na sinakop ng mainit niyang bibig ang isa sa mga pasas na pink ko. Ang isa naman ay abala sa kakalamas sa kabila. Hindi ko mapigilan ang mapahalinghing sa sobrang sarap. Elias, mahina kong sambit. Muling nanumbalik sa balintataw ko ang makailang ulit na pag-angkin niya sa katawan ko. Yes, sweetheart. I love you, mahina niya ding anas sabay lipat ng bibig niya sa kabila kong pasas na pink. Sinipsip at marahan niyang kinagat-kagat iyon na lalong nagpadagdag sa matinding pagnanasa sa buo kong pagkatao. Para akong idinuduyan sa alapaap na hindi ko maintindihan. Patuloy siya sa ginagawa niyang pagpapala sa aking pasas na pink. Salitan habang ang isa niyang kamay ay nag-umpisa ng humpalos pababa sa aking katawan. Hanggang sa maramdaman ko na lang na dahan-dahan na nitong ibinaba ang manipis na tela na nagatatakip sa aking kaselan. Hindi ko mapigilan ang mapakagat labi nang muling bumaba ang halik ni Elias patungo sa aking tiyan. Nag-iiwan iyon ng hindi matawarang init sa buo kong pagkatao. Lalong sumiklab ang matinding pagnanasa na aking nararamdaman. You're so gorgeous, mahina niyan sambit habang hinahagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakabuyang-yang ang katawan ko sa harapan niya at kahit nakaunting hiya, wala di akong nararamdaman pa. Mas nangibabaw kasi talaga ang matinding pagnanasa sa kaibuturan ng pagkatao ko. Elias, ang sarap, mahina kong sambit. Hindi na ako nakapalagpa nang bigla niyang paghiwalayin ang aking hita at walang sabi-sabing isinubsob niya ang ulo niya. Oh! Malakas kong ungol. Sinipsip at nilalaro ng dila niya ang aking hiyas. Halos mamaluktot pati daliri ng mga paa ko dahil sa sarap na naranasan ko mula sa bibig niya. Para akong dinadala sa kabilang dimensyon. Ang galing niya! Ang sarap ng bibig nitong si Elias na walang kasawa-sawang nilalaro ang aking hiyas gamit ang kanyang dila. Hanggang sa naramdaman ko na lang na parabang naihi na ako. Gosh, malapit na akong labasan dahil lang sa dila niya. Elias, andyan na. Lalabas na, malakas kong sambit kasabay ng panginginig ng katawan ko. Naramdaman ko pa nga ang paglabas ng kung ano mula sa puson ko habang patuloy pa rin siya sa paghagod at pagdila sa aking hiwa. Shit, ang tindi niya. Kagaya ng mga nauna naming pagtatalik, sinalo ng bibig niya ang likido na lumabas mula sa akin. He sucked it and licked it like an ice cream. Sinimot niya at walang itinara na akala mo gutom na gutom siya. Ang sarap mo talaga, Mary, mahina niyang sambit ng tuluyan niya nang iniwan ang kabibig ko. Bumaba siya ng kama at nagmamdaling hinubad ang kanyang kasutan. Hindi naman ako nakasagot. Hingal na hingal ako at feeling ko bigla akong nawala ng lakas. Dila pa lang iyon pero ang sarap na. Paano pa kaya kung ipasok niya ang kanyang nang humindig na alaga sa akin? Tuluyan niya na din kasing nahubad ang kanyang kasuotan at bumungad na sa paningin ko ang tayong-tayo niyang alaga. Ilang saglit lang, sumampa na siya ng kama at gumapang paibabaw sa akin. Are you ready? Nakangiti niyang tanong sa akin. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ko at kusa ko ng pinaghiwalay ang hita ko. I am ready, nakangiti kong sambit. Tuluyan niya na akong kinubabawan at ramdam ko na ang pagkiskis ng alaga niya sa bukana ng basang-basa kong hiyas. Banayad siyang kumadyot habang ramdam ko ang dahan-dahan na pagpasok niya sa loob ko. Oh! Fuck, ang sarap mo, Mary, mahina niyang anas.
Hindi ko naman mapigilan ang mapakapit sa kanya. Pakiramdam ko kasi para akong malulunod sa sarap na nararamdaman ng buo kong pagkatao. Nag-umpisa siya sa banayad niyang paggalaw sa ibabaw ko. Ramdam ko din ang paglabas-pasok ng malaki at mahaba niyang sandata sa lagusan ko. Hanggang sa dahan-dahan na bumilis ang paggalaw niya. Sa bawat pagkadyot niya ay natatamaan ang aking gispot na siyang naging dahilan kaya hindi ko mapigilan ang mapaungo ng malakas. Og! Ah! Elias, sige pa! Ang sarap, malakas kong sambit. Yeh, Amery! Ang sarap mo din. You're so fucking tight. Sabik na sabik ako sa iyo at feeling ko lalabasan ka agad ako malakas niya ding sambit. Napatitig ako sa kanya at kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. Me too. Lalabas na din, Elias. Ayan na. Malakas kong sambit. Oh, Amery sweetheart. Ah, halos panabay naming ungol. Hanggang sa sabay na naming narating ang sukdulan. Ramdam ko ang mainit niyang katas na dumadaloy patungo sa aking sinapupunan. This was a key. Ang araw na pinakahihintay naming dalawa ni Elias. Ang araw ng aming kasal. Walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Feeling ko din, ako na yata ang pinagkamaswerteng babae sa balat ng lupa. Feeling ko, nakalutang ako sa alapaap. Sa wakas, ibinigay din ng Diyos ang matagal ko nang inaasam. May mga pagsubok kaming pinagdaanan at laking pasalamat ko dahil nalagpasan namin iyon. Hindi din talaga ako nagsisisi na binigyan ko siya ng second chance. Aware ako na walang perpektong relasyon pero pipilitin kong maging perpektong may bahay ni Elias. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya at handa akong alagaan siya habang buhay. Nag-umpisa ng umalingang sa buong simbahan ang kantang napili naming kantahin ng singer na nahar namin habang naglalakad ako sa gitna ng Aisle. Kumpleto ang Villarama clan. May mga bisita din na dumating na hindi ko kilala. Ang alam ko ay mga business partners. Mga ninong at ninang na mula sa mataas na lipunan. Habang patuloy akong naglalakad sa gitna ng Aisle, hindi ko mapigilan ang maluha. Napatitig ako kay Elias na noon ay matyagang naghihintay sa akin sa harap ng altar. Nakatitig din siya sa akin habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagmamahal. Nang tuluyan akong makalapit sa kanya, kaagad niya akong hinawakan sa aking kamay. Dinala niya iyon sa labi at masuyong hinalikan. Kaagad na gumunit ang matamis ng ngiti sa labi ko. Ilang saglit lang, hawak kamay kaming pumihit paharap sa pari na magkakasal sa amin. Ready na kaming manumpa sa harap ng dambana na magsasama sa hirap at ginhawa. This is our big day. Pigil ko ang sarili kong emotion. Kanina pa gustong kumawala ang luha sa aking mga mata dahil sa matinding emotion. Sa wakas, heto na. Hindi na lang isang live-in partner ang magiging papel ko sa buhay nitong si Elias. Magiging Mrs. Valdez na ako at masaya ako dahil doon. Pipilitin kong maging buo at masaya ang pamilya namin. Magiging isa akong mabuting asawa at ina ng mga anak namin. Nagsimula na ang seremonya ng kasal namin. Lahat ay nagpakita ng matinding tuwa. Lahat ay excited na saksihan ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Elias. Before we begin, just want to make sure that there are no objections to this marriage, panimulang wika ni Father. Nagkatinginan pa nga kaming dalawa ni Elias at sabay na napangiti. Tiwala naman ako na walang tututol sa kasalan na ito. Kaya lang, nang makarinig ako ng bulungan sa paligid, wala sa. Sariling napatitig ako sa may pintuan ng simbahan kung saan nakita ko ang isang babaeng naglalakad palapit sa amin. Nakasuot ito ng kulay itim na formal dress at itim din na belo. Halata din ang malaking umbok ng kanyang tiyan. Me, Father. I'm sorry, pero tumututol ako, seryosong bigkas ng babae. Kaagad na nanlaki ang mga ko sa gulat. Feeling ko biglang namanhid ang buo kong katawan. Elias, ano ang ibig sabihin nito? Mahinang tanong ko sa kanya. Napansin ko din ang pagkatulala ni Elias habang nakatitig sa babaeng kakarating lang na walang iba kundi si Rebecca. Paanong nangyari ito? Buntis siya. Yeh, halata naman Walang dapat na itanong dahil talagang nagdadalang tao siya. Everyone, I am sorry, akala ko kaya kong makita na ikakasal sa ibang babae ang lalaking pinakamamahal ko at ama ng batang kasalukuyang nasa sinapupunan ko pero nagkamali ako.
Hindi ko pala kaya, madamdaming bigkas ni Rebecca, kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Lalong lumakas ang bulungan sa buong paligid. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Napatingin pa ako sa kinaroroonan nila Jennifer, Charlotte at iba pang mga pinsan ni Elias. Pati na din ang mga tiyuhin at tiyahin nila at kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ng mga ito habang nakatitig lang sa amin. No. Hindi totoo iyan. Rebecca, what have you done? Napag-usapan na natin ito, di ba? Nag-agree na ako sa mga conditions mo pero bakit kailangan mo itong gawin? Malakas ang boses na wika ni Elias. Halos umalingaw ang boses nito sa buong paligid kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Ang inaasahan kong masayang araw sa buhay ko ay biglang naglaho. I am sorry, Elias Han. Hindi ko pala kaya. Ang akala ko talaga noon nakalimutan na kita pero mahal pa rin pala kita. Umiiyak na sambit ni Rebecca. Pakiramdam ko durog na durog ang puso ko sa mga naririnig at nakikita. Buntis si Rebecca at si Elias ang ama? Hindi. Hindi totoo ito. Nagsinungaling na naman ba siya sa akin sa kabila ng second chance na ibinigay ko sa kanya? God, kung panaginip man ang lahat ng ito, sana gisingin niyo na po ako. Hindi ko ito kaya. Hinding-hindi matatangap ng puso ko na ang lalaking pinakamamahal ko ay nakabuntis ng ibang babae. I'm sorry, wala akong balak na guluhin ang kasal niyong ito. Umiiyak na muling sambit ni Rebecca. Pigil ko ang sarili ko. Wala daw siyang balak na guluhin ang kasal namin. Pero ano itong ginawa niya? Ang daming mga araw na pwede siyang lumutang pero bakit ngayon pa? Bakit? Kung hindi lang siya buntis baka kanina ko pa siya tiniris. Kung hindi lang siya buntis baka kanina ko pa siya sinugod. Lahat ng galak sa puso ko na naramdaman kani-kanina lang ay biglang naglaho. Hindi may paliwanag na pighati ang kaagad na pumalit habang dahan-dahan akong napaatras. Wala na dapat pang pag-usapan. Niloko na naman ako ni Elias. Nabuntis niya si Rebecca at hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang patawarin. Elias, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Narinig kong sambit ni Mommy Miracle. Ramdam ko sa boses niya ang matinding pagkasimaya, kaya naman hindi ko na napigilan pa ang muling mapahagulhol ng iyak. Dahan-dahan akong umatras palayo kay Elias. Hindi ko alam kung ano ang iisip ko ngayon. Gusto kong lumayo sa kanya ngayon din pero feeling ko walang lakas ang tuhod ko. Ramdam ko ang panginginig ng aking laman dahil sa matinding pighati na aking nararamdaman. Mom! No! Magpapaliwanag ako. Mary, sweetheart, please. Makinig ka sa akin. Ako ang ama ng baby na nasa sinapupunan ni Rebecca pero maniwala ka sa akin. Matagal na kaming walang relasyon, sambit ni Elias. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Elias, ano pa ba ang kulang? Bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit, umiiyak kong sambit? Akala ko talaga tapos na ang unos sa buhay namin. Nagkapatawaran na kami. Nangako kami sa isa't isa na mag-umpisa ulit at bubuo ng tahimik at masayang pamilya. Pero bakit kailangang mangyari ito? Bakit? Walang kulang, sweetheart. Wala. Please, huwag kang magalit sa akin. Aayusin natin ito. Promise, aayusin natin ito, Mary. Huwag mo akong kamuhian. Please, nakikiusap niyang bigkas. Kaya lang, tanging pag-iling lang ang naging sagot ko. Hilam pa rin ang luha mula sa aking mga mata. Itutuloy pa rin natin ang kasal, di ba? Magpapakasal pa rin tayo. Ikaw ang mahal ko. Kayo ng anak nating si Elizabeth, seryosong bigkas ni Elias, pero sunod-sunod pa rin na pag-iling lang ang naging sagot ko. Pahablot kong tinangal ang veil at walang sabi-sabing mabilis siyang tinalikuran. Sorry. Wala nang kasalan na mangyayari. Hindi ko kayang magpakasal sa manluluko na kagaya mo, Elias, umiiyak kong sambit. Pagkatapos kong sabihin iyon, halos patakbo akong naglakad patungo sa pintuan ng simbahan. Lalong lumakas ang bulungan na naririnig ko sa buong paligid. Mga bulungan na lalong nagpadurog sa puso ko. Please, sweetheart. Huwag kang umalis. Matutuloy ang kasal natin. Please. Narinig kong sambit ng nagpapanik na boses ni Elias. Sa ilang paghakbang ko naramdaman ko ang paghawak ng kung sino sa braso ko at nang lumingon ako,
ang lumuluhang mukha ni Elias ang kaagad na sumalubong sa akin. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng mga kasalanan na nagawa mo sa akin pero sa bandang huli, hindi mo pa rin pala kayang maging tapat. Siguro, ito na ang sign na hinihintay ko para tuluyan kang kalimutan, lumuluha kong sambit. Kaagad naman siyang umiling. Hindi na ako nakapalagpan ng mahigpit niya akong niyakap. Stay. Please, Mary, tanggap ko kung habang buhay mo akong kamuhian pero sana manatili ka lang sa tabi ko. Hindi ko siya mahal. Aksidente ang labat kaya ko siya nabuntis. Nagkapatawaran na tayo at balak ko naman talagang sabihin sa iyo ang tungkol sa pagdadalang tao ni Rebecca. Maniwala ka sa akin, sweetheart, mahal na mahal kita. Madamdamin niyang bigkas. Ramdam ko din ang pagyugyog ng balikat niya, kaya naman lalo akong napahagulhol sa pag-iyak. Mahal na mahal din kita, Elias. Kaya lang, hindi ko na kaya. Natatakot na ako. Sobrang natatakot na akong magtiwala ulit sa iyo. Umiiyak kong sambit kasabay ng malakas kong pagtulak sa kanya. Nakawala ako sa pagkakayapos niya, kaya kinuha kong chance iyon para muling ihakbang ang aking mga paa paalis. Diretso ako sa labas ng simbahan. Magulo ang isipan at hindi malaman kung saan patutungo. Patuloy ako sa paghakbang. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Masakit. Sobrang sakit. Talaga bang walang puwang na maging masaya kaming dalawa ni Elias? Itinakda ba ito ng tadhana para ipaintindi sa akin na hindi naman pala talaga kami para sa isa't isa? Ang sakit naman. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ako magtitiis sa kabiguang aking nararamdaman. Mary, walang direksyon ang aking paghakbang nang marinig ko ang pagtawag ng kung sino sa pangalan ko. Nang lumingon ako, ang nag-aalalang mukha nila Jennifer at Charlotte ang kaagad na sumalubong sa akin. Mabilis ang hakbang nila na naglakad sila palapit sa akin, at nang makalapit sila, mahigpit akong niyakap ni Jennifer. I am sorry, Mary. Alam kong masyadong masakit pero kailangan mong tatagan ang kalooban mo, mahina niyang bigkas. Jen, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Minahal ko siya ng sobra pero bakit kailangan kong maranasan ito, umiiyak kong sambit. Hindi naman ito nakaimik. Naramdaman ko pa nga ang banayad niyang paghaplos sa likod ko. Pilit niya akong pinapakalma pero hindi talaga kaya eh. Kusa talagang lumuluha ang aking mga mata. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng bahay ni Elias, pero pagpasok ko pa lang ng gate, kaagad na siyang sumalubong sa akin. Kung hindi lang ako nahihiya kina Jennifer at Charlotte, ayaw ko pa sanang umuwi eh. Ayaw ko pa sanang bumalik sa bahay na ito. Sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari kanina, hindi maipaliwanag na sakit ng kalooban ang nararamdaman ng puso ko. Nakakabaliw ang sobrang sakit. Hindi ko na naman alam kung paano mag-umpisa ulit. Mary, God. Mabuti naman at umuwi ka na. Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa iyo, narinig kong sambit ni Elias. Napatigil naman ako sa paghakbang at seryosong napatitig sa kanya. Nag-alala? Talaga bang nag-aalala ka sa akin? Talaga bang naisip mo kung ano ang mararamdaman ko kapag malaman ko ang tungkol sa pagdadalang tao ni Rebecca? Seryosong tanong ko. I love you. Mahal na mahal kita kaya mas pinili ko na lang na ilihim na muna sa iyo ang lahat-lahat. Alam ko din kasi na masasaktan ka eh. I am sorry, Mary. Sorry kung sa pangalawang pagkakataon, binigo na naman kita, maluha-luha niyang bigkas. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa mga mata niya, kaya kaagad akong napailing. Hindi na maibabalik pa ng sorry ang mga nangyari. Nasira ang kasal natin dahil sa iyo. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang patawarin ka, Elias. Ang sakit kasi talaga eh. Sobrang sakit, umiiyak kong sambit. Feeling ko nga, mas masakit itong nangyari ngayon kumpara noong dati. Mary, hindi ko mahal si Rebecca. Aminado ako, may nangyari sa aming dalawa. Iyon din iyong mga panahon na nagkasama kami sa Singapore. Pero after noon, wala na. Kailan ko lang din nalaman ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Sasabihin ko naman sa iyo talaga eh. Kaya lang, naghahanap ako ng tiempo dahil natatakot ako sa posibleng magiging reaksyon mo, seryoso niyang bigkas. Muli akong napailing. Maghiwalay na tayo, Elias. Hindi ko na kaya. Feeling ko, hindi naman talaga tayo para sa isa't isa. Feeling ko, may ibang babaeng nakalaan para sa iyo, lumuluha kong sambit.
No. Please, Amery. Huwag mong sabihin iyan. Alam kong nagkamali ako at nagsisisi akong yun. Pero ang umalis ka sa piling ko, hindi ko kaya. Hinding-hindi ko kaya madamdamin itong wika. Napansin ko ang pagpipigil niyang maiyak. Magtiwala ka sa akin. Aayusin ko ito. Babalik din sa dati ang lahat. Manatili ka lang sa tabi ko, Amery. Seryoso niyang bigkas at halos inisang hakbang niya ang pagitan naming dalawa at mahigpit akong niyakap. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak dahil sa ginawa niyang iyon. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana siya binigyan pa ng second chance. Hindi ko na sana siya pinagkatiwaan muli. Yakap ako ni Elias nang marinig ko ang pagtunog ng kanyang cellphone. Dali-dali akong kumala sa pagkakayakap niya sabay pa simple kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Samantalang si Elias naman ay dali-dali ding sinagot ang tawag. Bakit? Seryoso niyang sambit pagkatapos niyang idinikit sa tainga niya ang cellphone. Tahimik lang akong nakatitig sa kanya habang napapansin ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang hitsura. Mukhang may sinabi sa kanya ang kanyang kausap na labis na nakakapagpapaalala sa kanya. Si Rebecca, isinugod sa hospital, narinig kong sambit ni Elias. Sa hindi malamang dahilan, kusa na namang pumatak ang luha sa aking mga mata. Nagsiselos akong makita siya na nag-aalala siya para kay Rebecca. Okay, darating ako. Tawagan si Dr. Mendez, seryosong bigkas ni Elias. Pagkatapos noon, tinapos niya na ang pakikipag-usap sa kung kanino man sa kabilang linya at seryosong tumitig sa akin. Aalis muna ako. Pero, promise babalik ka agad ako. Mag-usap pa tayong dalawa, Amery, seryoso niyang bigkas. Pinili ko na lang ang manahimik. Baka kasi kapag magsalita pa ako, baka puro iyak lang ang lumabas sa bibig ko eh. Baka hindi ko kakayanin at mag-beatdown pa ako. Kahit na pagbabalik-balik ta rin man ang mundo, anak ko pa rin ang nasa sinapupunan ni Rebecca at may obligasyon ako na pangalagaan sila. Sana maintindihan mo ako, Amery, malungkot niyang bigkas. Akmang hahalikan niya sana ako pero mabilis kong naiwas ang pisngi ko sa kanya. Honestly speaking, hindi kita maintindihan, Elias. Ang hirap mong mahalin. Ang hirap mong pagkatiwalaan. Hindi ko kayang tangapin sa sarili ko na may kahati ako sa iyo. Sige, puntahan mo si Rebecca. Mas kailangan ka niya, malungkot kong sambit. Hindi ko na hinintay pa ang maging sagot niya. Kusa ko nang inihakbang ang aking mga paa patungo sa pintuan ng bahay. Hindi niya na ako sinundan pa. Bago ako pumasok sa loob ng bahay, lumingon pa ako at kitang-kita ng dalawa kong mga mata na halos takbuhin niya na ang sasakyan makaalis lang kaagad. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Alam kong masyado nang masakit pero gusto ko pa rin siyang sundan. Gusto ko pa rin makita kung hanggang saang level niya ba talaga kamahal si Rebecca. Gamit ang sarili kong sasakyan, tahimik kong sinundan si Elias. Sa Valdez Medical Center kami nakarating. Kung ganoon, nandito si Rebecca. Siya ang dahilan kaya nagmamadali kanina si Elias na umalis na bahay. Tahimik lang akong nakasunod kay Elias hanggang sa pumasok siya sa isang pribadong kwarto. Alam ko na gets ko na si Rebecca ang nasa loob noon. Sa nagmandaling kilos ni Elias, alam kong concern siya sa babaeng iyon. Alam kong nag-aalala din siya sa kalagayan nito. Pagkadating ko sa pintuan ng nasabing kwarto, sumilip ako gamit ang maliit na salamin ng pintuan. Parang may libo-libong karayom ang biglang tumusok sa puso ko nang sumalubong sa paningin ko na nakayakap na si Rebecca kay Elias. Amery, tanga ka ba? Alam mo naman na masyado nang masakit pero bakit kailangan mo pa siyang sundan? Mahina kong bulong sa sarili ko. Pagkatapos noon, napaatras pa ako ng makailang ulit bago ako tuluyang naglakad paalis. Hindi ko pala kaya. Mas masakit pala kung harap-harapan mong nakikita ang lalaking mahalaga sa iyo na may kasamang ibang babae. Hilam ang luha sa mga mata na naglakad ako palabas ng hospital. Sumakay ng kotse at nag-drive paalis. Magulo ang isip ko. Hindi ko din alam kung saan ako patutungo. Basta ang gusto ko lang ngayon ay maibsa ng kahit nakaunti ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan pa ang sarili ko na nakarating na pala ako sa bahay naming dalawa ni Kuya Luis. Tama, si Kuya Luis na nakalimutan ko palang imbitaan sa kasal naming dalawa ni Elias. Well, mabuti na din pala na hindi ko siya inimbitan.
At least hindi niya nakikita ngayon ang paghihirap ng kalooban ko. Pagdating ko ng bahay, diretso ako sa aking silid. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong umiyak ng umiyak para maibsan man lang ng kahit nakaunti ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Simula noong nakilala ko si Elias, never nang nagkaroon ng katahimikan ang puso ko. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, hindi ko na sana hinayaan pa ang sarili ko na ma-inlove sa kanya ng sobra. Alam ko sa sarili ko na mahihirapan na akong bumalik sa dati. Lalo na ngayong may anak na kami. Pero kaya ko ba talaga? Kaya ko ba talagang makita na dalawa kami sa buhay niya? Sa labis na pag-iyak, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa malakas na tunog ng aking cellphone. Wala sa sariling kumapakapa ako habang nakapikit ang mga matang sinagot ko ang tawag. Ni hindi man lang ako nag-abalang tingnan kung sino ang tumatawag. Hello, mahinang sambit ko. Mary, nasaan ka? Alam ko bang kagabi pa kita hinahanap? Kanina pa iyak ng iyak si Baby Elizabeth. Hinahanap ka niya, mula sa kabilang linya, narinig ko ang seryosong boses ni Elias. Hindi ako nakaimik. Biglang dagsa ang guilt sa puso ko. Nga pala si Baby Elizabeth. Sa sobrang sakit ng kalooban na nararamdaman ko kahapon at buong gabi, ni hindi ko man lang naisip ang anak ko. Nasaan ang mga yayas niya? Seryosong tanong ko. Mga yaya? Mary, naririnig mo ba iyang sinasabi mo? Mas gusto mo ba talagang iasa sa mga yaya ang pag-aalaga sa bata, kaysa umuwi ka dito at alagaan siya? Seryosong tanong ni Elias. Ramdam ko sa boses niya ang pagkadismaya, kaya malungkot akong napangiti. 24 oras pa lang ang nakalipas simula noong nalaman ko na nakabuntis siya ng ibang babae, pero kung makapanisi siya sa akin, akala mo ko ang nagkamali. Akala mo ako ang nagkasala. Ang isang gabi na dapat masaya kami dahil supposed to be honeymoon namin iyon pero nauwi sa pighati ang lahat. Hindi na nga natuloy ang kasal namin tapos kay Rebecca niya pa ibinuhos ang marami niyang oras. Walang hiya. Ganito na ba talaga kalakas ang apog ng mga manluluko? Siya pa ngayon ang mas matapang. Siya na ang may malaking kasalanan. Sa naisip kong iyon, muli ko na namang naramdaman ang pangingilid ng luha sa aking mga mata. Malungkot akong tumitig sa may bintana bago ko mariin na ipinikit ang aking mga mata. Bigyan mo ako ng 2 oras. Uwi na ako, seryosong sambit ko bago tuluyang pinatay ang tawag. Pagkatapos naming mag-usap ni Elias, ilang minuto pa akong nakatanga habang nakatitig sa kawalan. Hinayaan ko ang sarili ko na lumuha ng lumuha. Kung may gamot lang siguro sa pampamanhid ng puso, baka matagal na akong bumili. Para hindi ko na maramdaman kung gaano kasakit ang mabigo. Kung gaano kasakit ang maluko ng lalaking pinakamamahal mo. Naligo muna ako bago ako nagpasayang umuwi ng bahay ni Elias. Pero bago ako dumiretso ng bahay, dumaan muna ka sa isang restaurant para kumain ng agahan. Ramdam ko na ang pananakit ng sikmura ko dahil sa gutom. Kahapon pa ako walang matinong kain. Pagdating ng bahay, nagulat pa nga ako nang madatnan ko si Mommy Miracle na kausap niya si Elias sa living area. As usual, sinasabo niya na naman ang palekero niyang anak. Mom, please. Maselang ang pagdadalang tao ni Rebecca. Gustuhin ko man na huwag siyang iwi dito sa bahay pero wala akong pagpipilian. Apo niyo din naman ang nasa sinapupunan niya, kaya sana matindihan niyo po ako, narinig kong sambit ni Elias. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ako tanga para hindi ko maintindihan ang sinasabi niya ngayon. Paano ito nagawa sa akin ni Elias? Bakit ganoon na lang sa kanya, kabilis ang magdesisyon ng mga bagay-bagay gayong alam niya naman na masasaktan ako ng sobra? Hindi pa nga ako nakakabawi sa unang sakit na pinaranas niya tapos heto na naman. Bigla na lang siyang nagdesisyon ng mga bagay-bagay na hindi niya man lang ako sinangguni. Nandito si Rebecca, puno ng pagkadismaya ang boses na tanong ko. Sabay pang napalingon sila Mommy Miracle at Elias na parehong nababasa sa mga mata nila ang matinding pagkagulat. Elias, ayusin mo ito. Mag-usap kayong dalawa ni Mary, seryosong bigkas naman ni Mommy Miracle at parang hapong-hapo itong napasandal sa sofa. Samantalang si Elias naman ay mabilis na naglakad palapit sa akin. Mary, wala ka buong gabi kaya naman hindi na kita nahintay pa. Rebecca needs care dahil naging maselan siya, kaya no choice ako, kundi ang iwi na muna siya dito sa bahay.
But, don't worry, ilang buwan lang naman and after niyang manganak, aalis din naman siya kaagad, seryoso niyang bigkas. Mapakla naman akong tumawa. Aalis? God, naririnig mo ba iyang sinasabi mo, Elias? Alam mo ba kung gaano kalaking sampal sa akin itong ginawa mo? Ha, galit kong tanong sa kanya. Hindi naman siya nakakibo. Hindi pa nga ako nakakabawi sa sakit tapos heto na naman. Hanggang kailan mo ba ako sasaktan ng ganito? Gahiyan ka na ba kawalang puso? Ni hindi mo man lang naisip ang anak natin? Bakit, naghihikahos ka ba para hindi mo mahanapan ng ibang bahay si Rebecca, or baka naman gusto mo na kami na lang anak mo ang aalis sa bahay na ito? Malakas ang boses na tanong ko. Galit at sakit ng kalooban ang nararamdaman ko ngayon. Sa maraming pagkakataon, binigo niya na naman ako. Mary, please don't do this. Walang ibang pinakamahalaga sa buong mundo kundi ikaw at ang anak natin. Kaya lang, sana maintindihan mo din ako. Anak ko din naman ang nasa sinapupunan ni Rebecca. Hindi ko siya kayang pabayaan, seryosong sagot niya sa akin. Okay then total naman, nakapagdesisyon ka na ng mga bagay-bagay na hindi mo muna ako kinukonsulta, kami na lang ng anak ko ang aalis dito, seryoso kong bigkas. Mabilis kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata at mabilis siyang tinalikuran. Mary, please, don't do this. Alam kong galit ka at sana huwag kang gumawa ng mga desisyon na makakakaapekto sa pagsasama natin, seryosong bigkas ni Elias. Hiyam ang luha sa mga matang nilingon ko siya. Simula noong nalaman ko na nakabuntis ka ng ibang babae, apektado na ang lahat sa ating dalawa, Elias. Hindi na tayo babalik pa sa dati, seryosong bigkas ko. Napansin kong natigilan siya. Kitang-kita sa mga mata niya ang matinding pagkalito. Naunang dumating sa buhay mo si Rebecca, kaya tama lang siguro na siya ang maiiwan sa bahay na ito, seryosong muling bigkas ko. Muli kong inihakbang ang aking mga paa paalis nang bigla na naman siyang magsalita. Don't dare, Mary. Huwag na huwag mong subukan na ilayo sa akin ang anak ko kung hindi magkakagulo tayo. Kung aalis ka, ikaw lang, huwag mong isama ang anak ko. Sa pagkakataon na ito may bahid ng galit sa kanyang boses kaya naman hilaw akong tumawa. At ano ang gagawin mo kay Baby Elizabeth? Gusto mo siyang iwan ko dito sa bahay na ito para alagaan yung dalawa ni Rebecca. Pagkatapos habang lumalaki siya, siya na din ang kikilalaning ina ng anak ko. Halos pasigaw kong tanong habang hilam pa rin ang luha sa mga mata ko. Sa lahat ng bagay na ito, ikaw ang nagkamali Elias kaya dapat lang na ikaw ang umintindi sa akin. Alam din natin pareho na walang ibang mas may karapatan kay Elizabeth kundi ako lang. Kung talagang may natitira pang konsensya dyan sa kukuti mo, hayaan mo na muna kaming makaalis sa bahay na ito. Ituon mo ang buo mong atensyon kay Rebecca tutal naman sa aming dalawa, mukhang siya ang mas nangangailangan ng suporta mo, seryosong bigkas ko. Pagkatapos noon, mabilis ang hakbang na tinahak ko na ang daan paakyat ng hagdan. Narinig ko pa ang pagtawag ni Elias sa pangalan ko, pero hindi ko na siya pinakingan pa. Bago ako nakalayo, narinig ko pa ang galit na boses ni Mommy Miracle na sinasaway siya. Hayaan mo si Mary. Kahit na sinong babae, masasaktan sa ginawa mo, Elias. Tama naman siya, sa pagsasama ninyong dalawa, ikaw ang may problema kaya dapat lang na ikaw ang mag-adjust, galit na sigaw ni Mommy. Lalo naman akong napaiyak. Halos takbuhin ko ang bawat baitang ng hagdan paakyat nang matigilan ako. Makakasalubong ko si Rebecca, at lalong umusbong ang galit sa puso ko nang mapansin ko na suot-suot niya ang maternity dress ko. Although, matagal ko nang hindi nagagamit iyon dahil nakapanganak na ako, pero kabisadong-kabisado ko pa rin ang mga gamit ko. Hi! Nakauwi ka na pala, narinig kong sambit niya. Kaagad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi. Yes, nakauwi na ako. Pero aalis din naman ako. Kami ng anak ko, seryosong bigkas ko. Bakit naman? Susuko ka na ba? Ibig bang sabihin ito, ipapaubaya mo na sa akin si Elias, nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Sa iyo na siya. Sa iyong iyo na ang lalaking iyan, nanlilisik ang mga matang bigkas ko sabay hakbang paalis. Hindi kaya ng kalooban ko na makausap ko siya ng mas matagal. Baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya. Baka sa galit ko, maitulak ko pa siya sa hagdan. Pagdating ko sa kwarto ni Baby Elizabeth, kaagad ko siyang kinarga kahit na natutulog na siya.
Pagkatapos noon, walang lingon likod na naglakad na lumabas ng silid nito at diretso sa hagdan. Buo na ang desisyon ko, aalis na kami sa bahay na ito at kahit na ano pa ang mangyari, hindi na kami babalik pa. Tama na. Sa sobrang galing ni Elias magsalita at sumuyo ng babae, baka bigla na naman akong bumigay which is ayaw ko nang mangyari pa iyon. Mary please, pag-usapan natin ito. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit sa puso mo para magdesisyon ng mga bagay-bagay na hindi dapat, seryosong bigkas niya. Ito ang tamang desisyon, Elias. Kung gusto mo ng dalawang babae sa bahay na ito, hanapin mo ang babaeng papayag. Huwag ako, dahil kahit papaano, may respeto pa namang natitira sa puso ko, seryosong bigkas ko. Pagkatapos nito, mabilis na akong naglakad palabas ng bahay. Diretso ako sa aking kotse kung saan bigla kong na-release ang isang bagay. Paano ko nga pala isasakay ang anak ko sa sasakyan? Baby pa siya at kailangang may kakandong sa kanya. Mary, iha ako na ang bahala kay baby. Sasabay na ako sa iyo. Hayaan mong kargahin ko siya, siyang pagdating naman ni Mommy Miracle. Hindi niya na hinintay pang sumagot ako at kusa na siyang sumakay ng kotse, sabay lahad sa kamay niya. Kaagad ko din naman itransfer sa bisig niya ang anak ko. Pagkatapos noon, umikot ako sa kabilang bahagi ng sasakyan. Patungo sa driver's seat at sumakay. Pagka-start pa lang ng makina ng sasakyan, hindi na ako nagsayang pa ng kahit na ilang sandali. Mabilis ko nang pinasibad ang sasakyan paalis. Kaya lang, otomatiko ko ding naapakan ang preno nang bigla na lang iharang ni Elias ang sarili niya sa harapan ng sasakyan. Estupido, narinig ko pang sambit ni Mommy Miracle. Kahit na siguro siya, umay na sa mga pinanggagawa ng anak niya. No choice ako kundi buksan ang salaming bintana ng sasakyan at galit na tinitigan si Elias. What do you want? Galit kong tanong. Mary, talagang aalis ka? Kayong dalawa ni Elizabeth. Pwede bang magstay ka? Please, seryosong tanong niya. Matalino kang negosyante at Dr. Elias. I think sa ating dalawa, ikaw itong dapat na mag-reflect sa sarili mo. Ask yourself kung alin ang tama at mali, seryosong bigkas. Gusto mo bang paalisin ko si Rebecca dito? Kung iyon ang gusto mo, gagawi ko. Basta, huwag ka lang umalis. Mamatay. Ako kapag mawala kayong dalawa ni Baby Elizabeth sa piling ko, seryoso niyang bigkas. Huwag kang magdrama, Elias, masasanay ka din na hindi mo nakasama ang anak natin. Magkakaanak na din kayong dalawa ni Rebecca, di ba? Then, enjoy your life with her, seryosong sagot ko. Ikaw ang mahal ko, Mary. Bakit ba kailangan mong gawing komplikado ang lahat? Napag-usapan na namin ito ni Rebecca at sinabi niya naman sa akin na pagkatapos niyang manganak, aalis na siya. Iiwan niya ang baby sa akin at magpapakalayo-layo na siya, seryosong sambit niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Sino ang pinagluluko niya? Kung paniwalang-paniwala siya sa mga sinabi ni Rebecca, ako hindi. Si Rebecca ay parang linta at ngayong nakaposisyon na sa bahay na ito, hindi na aalis ang babaeng iyon at kung sakaling umalis man siya, wala na ding pag-asa pa na muli akong babalik. Unahin mo munang ayusin ang tungkol kay Rebecca, Elias. Iginalang na ni Mary ang naging desisyon mo, kaya iglang mo din ang kung ano ang gusto niya. Seryosong sabat naman ni Mommy na labis kong ipinagpasalamat. Napansin kong natigilan si Elias kaya naman, dali-dali ko nang isinara ang bintana ng sasakyan. Pagkatapos noon, muli ko nang pinaarangkada ang sasakyan. Palabas sa bahay ni Elias. Nang tuluyan nang makalabas sa bakal na gate ang sasakyan, namalayan ko na lang ang muling pagpatak ang luha sa aking mga mata. Pero kailangan kong magpakatatag. May anak pang umaasa sa akin. May anak pa akong dapat na alagaan at bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi ako dapat na sumuko sa hamon ng buhay. Hindi na lang ang sarili ko ang dapat kong isipin. Dapat mas i-priority ko si Baby Elizabeth. I am sorry sa mga nangyari, iha. Alam kong masyadong masakit sa iyo ang lahat ng ito, seryosong bigkas ni Mommy Miracle. Pasimple ko namang pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Mom, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Minahal ko siya ng sobra. Pinatawad ko siya sa mga pagkakamali niya dati. Pero ngayon, sa ginawa niya ngayong sa akin, hindi ko na yata kaya pang patawarin siya, umiiyak kong sambit. I know babae din ako at naintindihan kita, Mary. Tandaan mo, kahit na anak ko si Elias, hindi ko siya kukonsintihin sa ginawa niya.
Para sa akin, ikaw lang ang nag-iisa kong daughter-in-law. Wala din akong kikilalaning ibang apo kundi ang bata na galing lang sa sinapupunan mo, seryosong bigkas ni Mommy. Hindi ko na napigilan pa ang mapahikbi. Kung gaano ako kaswerte sa magiging bayanan ko sana, siyang malas ko naman pagdating sa anak niya. Ganoon pa man, ang pagkampi ni Mommy Miracle sa akin ay malaking bagay na sa puso ko. Durog na durog kasi talaga ako eh. Kung hindi ko lang siguro sila kasama dito sa loob ng sasakyan, baka kanina ko pa ibinangga ang kotse. Parang gusto ko na lang kasing tapusin ang lahat ng paghihirap ko. Ele, tatagan mo ang kalooban mo. Kahit na anak ko si Elias, hindi ko siya kukonsentihin sa ginawa niya. Kung ano man ang magiging desisyon mo, igagalang ko iyon ng buong puso basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo pababayaan ang apo ko. Narinig kong sambit ni Mommy Miracle. Nakatutok pa rin ang paningin ko sa harapang bahagi ng sasakyan. Pinilit kong maging mahinahon pero kusa talagang pumapatak ang luha mula sa aking mga mata. Mom, hindi ko alam kung ano ang nagawa kong pagkakamali. Pinilit ko siyang intindihin sa abot ng aking makakaya, pero hindi niya siguro talaga kayang panindigan kami. Siguro nga, hindi naman talaga kami para sa isa't isa, mahinang sambit ko. I understand. Babae din ako at ramdam ko din ang kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, seryosong sagot niya sa akin. Hindi na ako nakaimik pa. Nag-drive ako diretso sa bahay namin ni Kuya Luis samantalang si Mommy Miracle naman ay nagpasundo na din sa driver niya. Nagpasalamat pa rin ako dahil ramdam ko ang pagkampi niya sa akin. Ganoon pa man, hindi pa rin nakatulong iyon para mabawasan man lang ng kahit nakaunti ang nararamdamang sakit ng kalooban ko. Mag-ingat kayo palagi dito. Dadalaw-dalawin ko na lang kayo ng apo ko palagi. Narinig ko pang ang sambit ni Mommy Miracle bago siya tuluyang nagpaalam. Unang araw at gabi namin ni Baby sa bahay namin ni Kuya Luis, wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak habang nakatitig kay Baby Elizabeth. Hindi ko akalain na darating kami sa ganitong sitwasyon. Mukhang kailangan ko na nga sigurong i-ready ang sarili ko. Mukhang kailangan kong palakihin mag-isa ang anak ko. Nasa loob ako ng kwarto nang makarinig ako ng katok sa pintuan ng silid. Sure naman ako na ang caretaker ng bahay na ito ang nasa labas, kaya kusa ko na siyang pinapasok dito sa loob. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Gusto daw po kayong makausap, kaagad namang balita ni Manang Aida. Si Manang Aida ay naging yaya ko pa siya simula noong maliit pa ako. Noong lumipat si Kuya sa IVF, ay siya ang tanging kasakasama ko hanggang sa nagpa siya akong makipisan kay Elias. Siya na din talaga ang pinagkatiwalaan namin sa bahay na ito, kasama ang dalagitan niyang pamangkin na si Missy. Sino daw po Manang, nagtataka kong tanong. Alam kong napapansin ni Manang ang pamamaga ng mga mata ko, dulot ng matinding pag-iyak, pero wala na akong pakialam pa. Alam ko naman na aware na din siya sa kung ano man ang nangyayari ngayon sa buhay ko. Elias daw po ang pangalan niya ma'am, kaagad niya din namang sagot. Wala sa sariling bigla akong napatayo at naglakad patungo sa bintana. Sa pagilip ko kaagad kong natanaw si Elias na nakatayo sa labas ng gate. Hindi pa pala siya pinapasok ni Manang dito sa loob which is pabor sa akin. Pakisabi sa kanya na natutulog ako, Manang. And next time, kapag bumalik pa siya, wag niyo na pong sabihin sa akin. Ayaw ko na po siyang makita, seryosong sambit ko. Isang nakakaintinding pagtango naman ang naging sagot ni Manang sa akin. Lumabas siya ng kwarto habang tahimik naman akong muling naluha. Sakto naman na pagkalabas ng kwarto ni Manang, biglang umiyak si Baby Elizabeth. Dali-dali ko siyang kinarga para patahanin. Tahan na baby. Tahan na. Maging mabait ka ha? Simula ngayong araw, tayong dalawa na lang ang palaging magkasama. Ipinapangako ko na bibigyan kita ng magandang buhay. Kahit na hindi natin makakasama ang daddy mo, ibibigay ko pa rin ang lahat ng mga pangangailangan mo sa abot ng aking makakaya, umiiyak kong sambit. Mukhang nainindihan naman yata ni Baby Elizabeth ang kung ano ang sinasabi ko dahil tumigil naman siya sa pag-iyak at tumitig sa akin. I'm sorry kung hindi ko maibibigay sa iyo ang isang kumpletong pamilya, anak. Hindi ko na kasi talaga kaya eh. Hindi ko na kaya pang patuloy na makisama sa ama mong walang paninindigan. Hindi ko din kayang tangapin sa kalooban ko na dalawa kami sa buhay niya, umiiyak kong sambit. Nasa ganoon akong kalagayan nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong dinampot iyon at walang pag-aalinlangan na sinagot.
Hello, mahina kong sambit. Ay! It's me Rebecca, seryosong sagot naman ng babaeng nasa kabilang linya, kasabay ng pagpapakilala niya sa sarili niya. Ano ang kailangan mo? Seryosong tanong ko. Mary, of course, tumawag lang ako sa iyo para balaan ka na layuan mo na si Elias. Umalis ka na sa bahay na ito at huwag ka nang bumalik pa. Simula ngayong araw, akin na siya at hindi ako papayag na may iba pang babaeng aali-aligid sa kanya, seryoso niyang bigkas mula sa kabilang linya. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang babaeng ito para sabihin sa akin ang kataang iyon. Wala na akong pakialam pa kay Elias, kaya hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na iyan, seryoso kong bigkas. Siguraduhin mo lang. Noon, binigyan kita ng chance na makasama ang lalaking mahal ko, pero ngayon, hindi na ako papayag pa na muli mo siyang maagaw sa akin. Kusa ka nang umalis at huwag ka nang bumalik pa kahit kailan kung ayaw mong may isa sa atin ang maagang mamaalam sa mundo, seryoso niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan pa ang mapakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Halata naman kasi talaga ang pagbabanta sa boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon. Pinagbabantaan mo ba ako? Rebecca, huwag mo akong idaan sa pagbabanta mong iyan dahil hindi ako natatakot sa iyo, serbosong sagot ko. Isang malakas na tawa naman ang narinig ko mula sa kanya. Lalo namang nagitngit ang kalooban ko dahil sa matinding inis. Hindi ito pagbabanta, Mary. Kung ano ang sinasabi ko ngayon, gagawin ko masolo ko lang si Elias, seryosong bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Alam ko at ramdam ko sa boses ni Rebecca na seryoso siya sa sinasabi niya. Pero wala akong balak na ipahalata sa kanya na nasisindak ako. Baka kasi mas lalo niya pa akong pagbantaan kapag makita niyang natatakot ako sa kanya. Kusa na akong umalis sa bahay na iyan at pwede mo nang isaksak sa baga mo si Elias. Wala na akong pakialam pa sa kanya, kaya pwede bang lubayan mo na ako? Galit kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon, dali-dali kong pinatay ang tawag at basta na lang inihagis ang cellphone ko sa kung saan. Nagngingit-ngit pa rin ang kalooban ko. Ang kapal ng mukha ng Rebecca na iyon na tawagan ako at pagbantaan. Siya na nga itong nangulo sa pagsasama naming dalawa ni Elias, siya pa itong mailakas ng loob na takutin ako. Pagkatapos namin mag-usap ni Rebecca, napansin kong kusa na ding nakatulog si Baby Elizabeth sa bisig ko. Nagpa siya akong ibaba na muna siya para hindi ko maistorbo ang pagtulog niya. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit na nararamdaman ng puso ko. Siguro ito na din ang tamang pagkakataon para umpisahang kalimutan ang lahat ng pinagsamahan namin ni Elias. Para kay Baby Elizabeth, gagawin ko ang lahat para makamove on. Kaya lang, si Elias yata ang taong walang balak na sumuko at walang ibang gustong gawin, kundi ang kulitin ng kulitin ako hanggang sa matuyuan ako ng dugo. Paano ba naman kasi, kakababa ko lang kay Baby Elizabeth sa kama nang biglang bunukas ang pintuan ng aking silid. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang biglang pumasok dito sa loob si Elias, habang nakasunod sa kanya ang nag-aalalang si Manang Aida. Ma'am, pasensya na po talaga. Ayaw niya kasi talagang papigil eh. Gusto daw po kayong makausap, kaagad namang hinging dispensa ni Manang Aida sa akin. Isang nakakaunawang pagtango ang naging tugon ko. Sinabihan ko siyang pwede niya na kaming iwan dito sa silid. Mas maganda na din siguro mag-usap kami ni Elias sa huling pagkakataon. Nang kaming dalawa na lang ni Elias dito sa loob ng silid, isang seryosong pagtitig ang ibinigay ko sa kanya. Ano na naman ito, Elias? Hindi ka pa rin ba tapos? Ano pa ba ang gusto mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Mary, please, umuwi na kayo sa bahay ni Baby Elizabeth. Hindi ako mapakali hangat wala kayo sa bahay natin, seryosong bigkas niya. Halos inisang hakbang niya lang ang pagitan naming dalawa at akmang hahawakan niya sana ako sa aking balikat pero mabilis ko siyang naiutulak. Hindi ka na namin kailangan sa buhay namin ng anak mo, Elias. I-focus mo na lang lahat ng atensyon at pag-aaruga mo kay Rebecca, at para sa magiging anak nyo, dahil hindi na kami babalik pa ni Baby Elizabeth sa piling mo kahit na ano pa ang gawin mo, seryoso kong bigkas. Natigilan naman siya habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding kalungkutan. Ano ba ang pwede kong gawin para mapatawad mo ako, Mary? Naipaliwanag ko naman sa iyo kanina, di ba? Hihintayin ko lang na makapanganak si Rebecca, tapos kusa din naman siyang aalis ng bahay eh.
Iiwan niya sa akin ang bata at magpapakalayo-layo na siya, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Iiwan sa iyo ang bata. Elias, gaano ka ba katanga para maniwala sa sinasabi ng babaeng iyon? Seryosong tanong ko sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Puno ng pagtataka sa boses na tanong niya sa akin. No, nothing. Nakapagdesisyon na ako at kahit na anong gawin mo, hindi na kami babalik pa ni Baby Elizabeth sa buhay mo, kaya umalis ka na, seryoso kong bigkas. Hindi naman siya nakaimik pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagkadismaya. Huwag kang mag-alala, alalagaan ko ang anak natin. Palalakihin ko siya ng maayos at wala din naman akong balak na ipagkait ang karapatan mo sa kanya. Ngayon, isa lang ang hinihiling ko Elias, iyon ay lubayan mo na ako. Simula kahapon, tuluyan ko na ding tinapos ang relasyon natin kaya dapat lang na igalang mo iyon, muli kong bigkas. Malungkot naman siyang napangiti habang kitang-kita ko ang pait sa mga mata niya. Hindi ako susuko, Mary. Alam kong galit ka lang sa akin kaya nasasabi mo ang bagay na iyan pero hindi ako susuko. Gagawa at gagawa ako ng paraan para muli kang bumalik sa akin, seryoso niyang bigkas. Pagkatapos noon, lumapit siya sa anak namin at masuyo niya itong hinalikan sa kanyang noo. Ilang saglit lang, walang imik at laglag ang balikat na naglakad siya palabas ng silid. Naiwan naman akong hindi na naman mapigilan pa ang pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Hindi lang naman siya ang nasasaktan sa sitwasyon namin Pati din naman ako. Ang isang masaya at buong pamilya na pangarap ko ay hindi na matutupad pa kahit kailan dahil pipilitin ko nang hindi na ulit mahuhulog sa kanya kahit kailan. Kanina pa hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Hindi ko akalain na sa isang iglap mabilis kong maisakatuparan ang plano ko. Iyon ay muling mahulog sa mga kamay ko si Elias. Ilang buwan din akong nananahimik habang maiging pinagpaplanuhan ang susunod na hakbang na gagawin ko. Sa bawat masasayang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Mary at Elias, tahimik akong nakamasid. Pinili kong manahimik para walang masabi si Elias. Pero ngayong nandito na ako sa pamamahay niya sisiguraduhin kong hindi na makakabalik pa ang Mary na iyon sa buhay niya. Akin lang si Elias at hindi ko napapakawalan pa ang pagkakataon na mawala siya sa akin. Babaeng muchacha, nasaan si Elias? Nakataas ang kilay na tanong ko sa isang katulong na bigla na lang dumaan sa harapan ko. Nandito ako sa living room ng bahay at prenting nakaupo. Hinihintay ko ang pagbabalik ni Elias. Bigla kasing umalis ng bahay kanina at alam kong sinundan nito si Mary sa kung saan mang impyerno na nagpunta. Wala pa po siya ma'am, sagot naman din kaagad sa kanya ng kasambahay. Lalong nagsalubong ang kilay ko. Padabog akong tumayo at walang sabi-sabing naglakad patungo sa may hagdan ng bahay. Peace talaga. Ako itong nandito sa bahay pero ibang babae ang hinahanap ng Elias na iyon. Kung ganoon, mahal niya talaga ang Mary na iyon at kahit na nilayasan na siya nito ay pilit niya pa ring sinusuyo. Pero hindi. Wala akong planong magpatalo. Tingnan ko lang kung hindi magkukumahog ang Elias na iyon pa uwi dito sa bahay kapag dramahan ko na naman siya. Tama. Iyon ang gagawin ko. Sa laban kong ito ngayon drama lang ang katapat ng lahat. Dapat malakas ang loob ko sa lahat ng oras. Hindi ako dapat pakabog kahit na kanino at kahit pa sa Mary na iyon. Ako ang nakakalamang ngayon kaya nga wala akong planong magpatalo. Pagdating ko sa kwarto kung saan ipinaukupa sa akin ni Elias, kaagad kong hinagilap ang aking cellphone. Nang mahawakan ko iyon, dali-dali akong nagdial. Tinatawagan ko si Elias at ilang ring lang, kaagad na din naman itong sumagot. Yes, seryosong sagot nito. Sa boses pa lang, halatang mainit ang ulo niyo. Elias, nasaan ka? Kunwari mahina kong tanong. Ano ang nangyari? Seryosong tanong ni Elias mula sa kabilang linya. Ano kasi ang sakit ng tiyan ko, kunwari naiiyak kong sambit. Nagkukunwari akong naghahabol din ako sa aking paghinga. Ano? Teka lang, hold on. Pauwi na ako. Relax mo ang sarili mo, Rebecca. Halata na sa boses nito ang pagkataranta, kaya naman palihim akong napangisi. Epektibo talaga ang pagdadrama ko Kaunting acting lang at natataranta na si Elias na puntahan ako. Papakibilis please. Ang sakit kasi talaga Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, kunwari nahihirapan kong bigkas.
Ilang palitan pa ng pag-uusap at kusa na din akong nagpaalam. Success ang drama ko. Pang-famas ang acting ko kaya napaniwala ko kaagad si Elias. Muli akong napangisi. Pagkatapos kong umakting, kaagad akong sumampa ng kama at nagtalukbong ng kumot. Kailangan makatotohanan ang lahat para maniwala si Elias sa akin. Ilang minuto na paghihintay at humahangos din si Elias na pumasok sa silid ko. Halata sa mukha nito ang haggard at pag-aalala. Becca, ano ang nangyari? Masakit pa ba ang tiyan mo? Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Seryosong tanong niya sa akin. Nilapitan niya pa ako, hinawakan sa aking tiyan. Kaagad naman akong umiling sabay dantay ng palad ko sa ibabaw ng kamay niya. Iyon nga lang, kaagad niya din namang tinangal ang kamay niya sa tiyan ko at para mapagtakpan ang pagkapahiya ko, dahan-dahan akong bumangon ng kama. Aayos na ako, Elias. Hindi mo na kailangan pang dalahin ako sa hospital. May medyo kumalma na ang pananakit ng tiyan ko. Siguro. Masyado lang akong na-stress kanina. Elias, alam kong kalabisan itong hihilingin ko sa iyo, pero pwede bang magstay ka muna sa tabi ko? Please? Kunwari na iiyak kong tanong sa kanya. Napansin kong saglit itong natigilan habang titig na titig sa akin. Galit si Amery sa akin dahil sa nangyari. Hope na maintindihan mo ang magiging desisyon ko, Rebecca, seryosong bigkas niya. Ano ang ibig mong sabihin? Malungkot kong tanong. Hindi ka pwede dito sa bahay. Kailangan mong lumipat para sa mag-ina ko. Gusto ko silang pabalikin dito kaya sana maintindihan mo ang sitwasyon, seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Si Amery na naman? Pagkatapos ko siyang dramahan kanina, bigla niyang isisingit ang lintik na Amery na iyon. Peace talaga. Kailan ba mawawala sa landas ko ang babaeng iyon? Bakit siya nalang palagi? Hanggang ngayon pa ba hindi pa rin maintindihan ni Amery ang sitwasyon? Elias, wala naman akong balak na sirain ang pagsasama niyo eh. Tutupad naman ako sa pangako ko na pagkatapos kong manganak, aalis na ako at iiwan ko sa iyo ang bata, kunwari nalulungkot kong sambit. Pero sa kaibuturan ng puso ko, palihim kong minumura si Amery. Kung ganoon, mukhang nagtagumpay na ang babaeng iyon na tuluyang mahulog ang loob sa kanya ni Elias. Pero hindi. Hindi ako papayag. Makikita ng Amery na iyon. Gagawin ko ang lahat para tuluyan siyang mawala sa landas ni Elias. Kasama na ang anak niya. Walang ibang babae na pwedeng mahalin ni Elias, kundi ako lang at wala ding ibang anak na kikilalanin kundi ang anak ko lang. Masyado siyang nagulat sa mga nangyari kaya ganoon. Intindihin na lang natin siya, Becca, seryosong sagot naman niya sa akin na lalong nagpadagdag sa galit na nararamdaman ng puso ko.